Hello mga ka-Tom Goods! Ito, magluto naman tayo. Gulay naman tayo for today's video. Ito nga, pinakbit. Try kong habulin ang pinakbit Ilocano. Tingnan natin. So, ito nga, may nakita ko sa grocery. So, isang ganito, 84 pesos. So, dinampot ka na siya. Since dalawa lang naman kaming kakain, kaysa bumili pa ko ng bawat set ng gulay, mas mahal yun. So, mas mura na to. So, yan. Magdadagdag ako ng kamatis at sibuyas bawang. So, yun lang naman yung kulang dun sa set na yun ng palabok. Ay, ng pakbet. So, ito, sinort ko na rin yung gulay para hindi siya sabay-sabay mamaya. Tapos, ito na yung iba. And then, dagdag tayo ng konting baboy para may lasang laman naman. Chucks. Siyempre, carnivore tayo. Omnivore pala tayo. More on carnivore. Charot. So, gusto ko may baboy sana. Yun. So, gisa-gisa muna. Ipagmamantikain natin yung baboy na to. Hindi talaga ako palakain ng pakbet. But since ang aking jowaers ay partly Ilocano, so, bigay natin ng hilig. Bet na bet niya talaga tong Ilocano. Susunod naman siguro inabraw. Sa mga hindi nakakaalam ng inabraw, tingnan natin kung kayanin ng powers kung paano siya lutuin. So, yung Ilocano pinakbet kasi, distinct kasi yung lasa niya. Instead of yung bagoong yung gagamitin, yung fish bagoong yung gagamitin. Hindi yung shrimp. So, ayan. Lagay na natin yung tawag dito, sibuyas. And also, what I noticed lang din, iba yung lasa niya kumpara dun sa pakbet ng Tagalog, no? Tapos, actually, mas healthier pa nga dapat dito eh. Walang I'm not sure din kung kulang pa yung gulay nito. Dapat yata meron pang bulaklak ng katuray, parang ganon. O yung bulaklak ng kalabasa. So, yun. At saka yung mukhang sitaw na maliit. I forgot the name. So, yun. Anyways, tuloy tayo sa pag-gisa-gisa. Itong ulam naman na to, hindi namin mauubos to. Ang ginagawa ko, mga dalawang ulaman to kasi konti na kakainin ko. Pero kumakain ako, in fairness. Hindi lang ganun kadami. Pwede namang ilagay nyo isda instead of baboy, no? Kung talagang healthy kayo. Yung isda o tinapa or whatever na meron kayo, himayin nyo lang. Tapos, nagulat ako, yung palang pakbat ay merong ganito, gabi. Gabi ba ito? O basta yan. Meron siyang gabi. So, unahin natin siya kasi syempre siya yung pinakamatigas sa lahat. So, hayaan muna natin siyang magkaroon ng konting softness bago natin itambog yung ibang gulay. So, ayan, medyo kung nakikita nyo na iba na yung color niya. Lagay na natin yung pangalawang matigas, which is the pangalan nito, kalabasa. So, ayan. So, gisa-gisa pa. Masarap nito kapag merong piritong isda. Lagyan natin ng konting water hanggang sa lumambot tong mga. Tingnan natin kung malambot. Ginagawa ko, magdudurog ako ng para medyo mag-thicken yung kanyang sabaw, yung sauce niya mamaya. Ayan, malambot na siya. So, I think ready na yung ibang mga gulay natin. Kung may makita pa kayo ibang gulay, pwede nyo naman ilagay dyan. At sitaw, yung okra, yung ang tawag dito, yung palaya. So, ayan. Tapos talong, sama-sama na since para sabay-sabay lang naman sila naluluto. Ganarn. So, kung nakita nyo konti lang yung sabaw, mamaya, huwag nyo nang dagdagan kasi mamaya lalabas din yung mga water na itong mga gulay.
ay nagmukhang sinabawang gulay ang ating pakbet. Okay. So, pagkatapos niyan, ilalagay na natin ang ating magic ingredients. Ito talaga yung nagdadala eh. But before that, lagyan natin konting paminta. Yung iba hindi na nilalagyan. Sili na lang. Ito na yung bagoong isda. Shake muna bago ilagay. So, dahan-dahan baka mabuhos nyo yung marami. Siyempre, maalat din yan, no? For aroma kasi siya talaga. Tsaka pala pag naluto to, hindi kasi ako masyado dito sa lola ko, mahilig dyan. Sausawan. Dati. So, pag naluto pala to, hindi siya malansa. So, ayan. Halo lang ng sandali and then papakaluan natin siya. Basta makita nyo okay na yung mga gulay, pwede na yan. Lagyan na ng mga pampalasa. Naglagay kayo ng magic or yung tak-tak. And then, good to go na to. Ipi-plate na natin siya after na maluto itong mga nilagay kong mga kagulayan. So, yun. Wait lang natin. Siguro mga 10 to 15 minutes luto na to. So, ito, i-plate na natin. Request niya to talaga, kaya I'll make sure na lulutuin ko talaga to. For Alan. Siyempre. Natanong ko kung ano mga gusto niya. Kahit hindi ko naman kinakain, niluluto ko pa rin. Para lang sumaya siya. Yes. Ayan. For me, ganito yung luto ng gulay na gusto ko. Yung hindi naman siya sobrang lanta. Slight lang. Pero pag kinagat mo naman siya, hindi siya sobrang hilaw. Yun. Pwede na yan. Ito na ang aking pinakbet Ilocano. Hindi naman ito super legit, pero feeling ko naman nahabol ko naman yung lasa. In fairness. So, don't forget to subscribe. Yun lang. Bye!